اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, punta si Wallahu Ta'ala, tarimaan niya nagyang kaiya oras ay inikalimutan no, tagwan niya sa baraka, sa langon at pumamakinag na makanggayro na guna, agyan kaiya maudu ang mapipikirtan mapandiskasan tanong ay mananasi sa ginawakan. So inshallah, we are going to use Tagalog language. Nang sa ganun po, kung may mga kapatid tayo na medyo hindi bihasa no, sa pagsasalita ng Maranao language, ay mag-benefits po ang lahat ng nanonood. Lalo na po yung mga kapatid natin na hindi mga Maranao. So again, ang iniisip po natin na topic ngayon ay how to be steadfast in a changing world. So bakit ito yung naisipan natin na topiko ngayong gabi? Kasi naalala ko lang anak, no? Before Ramadan, every Muslim, both men and women, are very excited, no? Na dumating yung Ramadan 2024. And then, during Ramadan, nakita natin yung napakalaki na baraka na dala-dala ng Ramadan. Makikita natin yung mga masjid kung saan full pack, bawat isa sa atin ay nag-uunahan para magtawba, nag-uunahan para magsambayang, nakikipagtagisan. No? We are competing para masigurado natin na we are on the first row. Yung masjid na empty, nakita natin kung paano siya naging full pack. Nakita natin yung mga kapatid natin na nag-unahan para magsadaka, nag-unahan para magtarawih, nag-unahan para magbasa ng Quran, magtamat ng Quran, nakipagtagisan para masigurado na ang mga gabi ng Ramadan ay buhay na buhay because we really want to make sure na ang Laylatul Qadar ay na-shoot ball ng bawat isang Muslim. At after Ramadan, just right after the first day of Eid al-Adha, nakita natin yung changing ng pakikitungo ng bawat isa sa atin in terms with our salah, with our ibadat, with our connection to Allah subhanahu wa ta'ala. Sobrang napakalaki ng pagbabago. At ito ay una kong sasabihin sa aking sarili. Kahit ako, naramdaman ko kung paano nagbago yung usual na connection natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, naisipan natin, no, alhamdulillah for this very, very beautiful invitation. Naisipan natin na paano nga ba tayo magiging strong, matatag na Muslim? Paano nga ba natin masasabi na consistent yung ating mga ibada, yung ating relationship sa Allah subhanahu wa ta'ala? Paano natin masasabi that we are faithful Muslim, both men and women, during the month of Ramadan and right after the Ramadan? Paano nga natin makikip yung moral, yung good values ng isang Muslima? Pinanatili natin na maging mabuting Muslim, hindi lang sa ating mga worship, sa ating mga sala, o sa ating mga tilawa. Inayos natin yung ating moral, yung ating mga behavior, yung ating mga akhlak, kung paano tayo nakikitungo sa bawat iba't ibang tao. Inayos natin yung ating mga, ano ba yung akhlak? Yung ating pakikitungo sa iba't ibang tao. Inayos natin na ma-reach natin yung the highest moral as a Muslim, men and women. Paano nga ba natin mapapanatili yung ating iman, yung ating pananampalataya, yung ating mga pag-uugali? No? Paano tayo magiging matatag at mataimtim na Muslim pagkatapos ng Ramadan? Una, mga takulakan, apat lang yung gusto kong i-discuss sa inyo. I do believe sa ating maliit na kaalaman sa Islam, na para mapanatili natin yung ating istiqama sa ating din, yung ating pagiging matatag, mataimtim, faithful na Muslim. During Ramadan and after Ramadan, first at ako lang, make sure that you are God conscious. Right? And because ang pinaka main purpose ng Ramadan is, sabi ng Allah, la'allakum tattaqun, for us to be God conscious, para masigurado na inshallah, during Ramadan and after Ramadan, we became God conscious. We are righteous person. We fear Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na taqwa is only obedience to Allah. Hindi mo rin pwedeng sabihin na taqwa is
fearing Allah na makagawa ka ng isang mali. It should be both. Right? Taqwa is 50% of the taqwa is when you are God conscious of Allah's commandments. Right? Alam mo yung obligasyon mo bilang isang Muslim from salah to hijab to your akhlaq. Right? Paano mo mapapanatili yung pagiging righteous mo as a young Muslim men and women? Then absolutely I do believe that that is the 50% of being God conscious. And what is the 50% of taqwa? Then this is when you stay away from haram. Noong Ramadan, pinapanatili natin, lahat tayo, sinigurado natin that while we enjoy Ramadan, the fasting, abstinence from food and water, right? And from sex sa mag-asawa, pinanatili natin na wala tayong ginagawang mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaking haram. We stay away from this. Alhamdulillah, Allahumma taqabbal minna, wa Allahumma taqabbal siyamana, wa ruku'ana, wa sujudana, wa tilawatana, wa sadaqatana, right? Wa qiyamana, and everything. Pero, ulitin ko lang, napanatili natin mga kapatid na ginawa natin ang lahat ng ibadah, and at the same time, we do our best staying away from all haram stuff. So, mga takulakan, ito ang turo ng Ramadan at ito yung unang mensahe o advice na sasabihin ni Kakasali na kung gusto mong manatili na matatag na Muslim, mabuting Muslim, faithful na Muslim, with all the morals, then you should be God-fearing, you should be God-conscious, you should be righteous all the time. Ittaqullah, haythuma kunt, kahit na nasaan ka, mag-isa ka man sa opisina, wala ka man kasama sa opisina, mag-isa ka lang sa kwarto, may kasama ka sa kwarto, both in public and private, you fear Allah subhanahu wa ta'ala. You are God-conscious. And in this way, kapag ikaw po ay makatotohanan na aware ka that Allah is watching you wherever you are and whatever you do, both alone, both in public and private, then automatically, 100% you will be a good Muslim. Istikama, kapatid. Ngayon, subhanallah, maraming mga kabataan, mga young professional, iniwanan ang haram sa social media noong Ramadan, iniwanan ang K-drama, iniwanan ang chit-chat, iniwanan ang zina, iniwanan ang backbiting, iniwanan ang inggit. Pero ilan sa atin natakulakan ang pagkatapos ng Ramadan, as we welcome the Eid al-Adha, we also welcome shaitan. And wana'udhu billahi min dhalik, ilan sa atin ang hindi lang niya welcome ang shaitan, he follow her desire. Huwag mong kakalimutan, anak, na ang unang turo ng Ramadan at ang Ramadan, la'allakum tattaqun, because taqwa is enough for you to be protected from all the harm stuff in social media. Without taqwa, makikita mo na unti-unti mong binabalikan ang lahat na nakasanayan mo. Kung ano yung gawain mo bago mag-Ramadan ng mga haram, makikita mo na iisa-isahin ka ng shaitan na balikan ang lahat ng mga haram na ginagawa mo. So, takulakan, ulitin ko lang. How is your taqwa? How is your God consciousness? How is your how is your fear to Allah subhanahu wa ta'ala? How are you strong Muslim sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga alituntunin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Pangalawa, at takulakan na advice ni Kakasali. Complete your salah, whatever you do, wherever you are. No matter how busy you are, pagod ka man, may sakit ka man, may problema ka man, anuman ang sitwasyon mo, do your best to pray 5 times a day. Babalikan naman natin ito eh. Ilan sa atin ang magsasabi, kaka, hindi ko alam. Noong Ramadan, sobrang baraka ang buhay ko. Sobrang baraka ang pag-aaral ko. Sobrang baraka ang pagtatrabaho ko. Sobrang baraka ang negosyo ko. Sobrang baraka ang relationship ko with my husband, with my children. Kaka nagawa ko, natapos ko
ang Ramadan ng kumpleto at alhamdulillah kumpleto ang aking sala. Mga anak, ilan sa atin ang pagkatapos ng sala? First day na pagkatapos ng Ramadan. First day ng Shawwal. First day ng Eid al-Adha. Pagkatapos mong magpakahirap magtahajjud ng 10 nights ng Ramadan. Pagkatapos mong paghirapan na abutan ng Laylatul Qadr, ilan sa inyo ang walang fajr? Right? Ilan sa inyo ang walang fajr? Ilan sa inyo ang pinatulog ng shaitan? You welcome the Eid al-Adha and then you welcome your shaitan. Sa pamamagitan ng, anong sinabi ng shaitan? As-salatu, an-nawmu khairun minas salah. Anong sinasabi ng shaitan? It's okay. Matulog ka na. Pagod na pagod ka. Naghirap ka ng Ramadan. Pagod na pagod ka sa pag-worship sa Allah. Deserve mo na matulog ng Fajr. Anak, kabilang ka ba sa mga tao na unang araw ng Shawwal, winalcome mo ang shaitan sa pamamagitan ng hindi mo pagkasambayang ng Salatul Fajr? So anak, kung ganito ang sitwasyon mo, unang araw ng Shawwal, nagsambayang ka ng Eid al-Adha, pero wala kang Fajr, I'm telling you, bagsak ka. I'm telling you, unang araw pa lang ng gera mo sa shaitan, bagsak ka na. Ano ang kasunod? Sasabihin ng shaitan, hindi ka ba nakukonsensya? Hindi ka nagsamay ng Fajr, huwag ka na magsamay ng Dhuhr. Huwag ka na magsamay ng Asr. Huwag ka na magsamay ng Salatul Maghrib. Huwag ka na magsamay ng Salatul Isha. At ilan sa atin na takuliakan ang nagpakahirap. Noong Ramadan, kompleto ang sala. 5 times a day sala. Kompleto ang sunnah. Kompleto ang tarawih. Kompleto ang tahajjud sa last 10 nights ng Ramadan. Pero unang araw ng Ramadan, ng Shawwal, wala siyang Fajr. So anong may advice si kakasali? Balikan mo at takuliakan. Balikan mo ang iyong sala. Kumpletuhin mo ang iyong sala. Huwag mong sabihin na you can be a good Muslim without praying 5 times a day. Dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, as-salatu inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkarat. Katotohanan na taqwa to Allah is not enough. Katotohanan na hijabi is not enough. Munakiba is not enough. You need to perform and complete your salah because your salah is your number one shield against evil and against the evil of your own self. Sala at takuliakan ang protection mo. Kung nakikipaggera ka sa shaitan noong Ramadan, nakayanan mo ang lahat ng ibadah dahil wala ang shaitan, wala kang kalaban. Ang nafsu hawa mo, nagka-fasting. Ang shaitan naka-chain. Ngayon, anak, pagkatapos ng Ramadan, haharapin mo ang shaitan at haharapin mo ang evil ng iyong nafs. Yung mga nakasanayan mo, yung mga nakaugalian mo na mga haram na bagay, yan at takulyakan ang gagamitin ng shaitan. So wala kang shield against the evil of your own self, against the whisper of shaitan. Wala kang shield against the evil of the social media and the people surrounding you without salah. So never ever justify that you can be a Muslim. You can be a good Muslim without praying 5 times a day. Salah is your key to paradise. Salah is your shield. Salah is the burden. The remover of the burden. Tatandaan mo at takuliakan. Kung babalikan mo ang no Salah, no Fajr, no Dhuhr, no Asar, no Maghrib, no Salatul Isha, I'm telling you, 1 month from now, babalik ka sa depression. 1 month from now, babalikan mo ang stress na buhay sa mundong ito. 1 month from now, magrereklamo ka na mahirap mag-aral. 1 month from now, magrereklamo ka na buwisit sa buhay mo, ang asawa mo, ang trabaho mo, ang papayaman mo. Babalikan mo ang depression, babalikan mo ang anxiety, babalikan mo ang sadness, the worries of dunia at takuliakan. So at takulay, naramdaman mo ng Ramadan kung gaano ka naging kalmado. Naramdaman mo ang Ramadan kung gaano ka nagkaroon ng tranquility, serenity. Na hindi ka man yayamanin, pero ramdam na ramdam mo ang peace of mind. So kung gusto mong mapanatili ang hayat ang tayiba, then siguraduhin mo na kung nagkaroon ka man ng problema, 2 weeks mula ng Ramadan, nagkaroon ka ng lapses sa iyong mga sala, it's okay at takuliakan. It's not the end of the world. Balikan mo ang sala, balikan mo ang iyong iman, balikan mo ang pinaghirapan mo ng Ramadan. Make sure at takuliakan, you don't only fear Allah, you are not only God conscious, pero isasagawa mo at takuliakan ang 5 times a day sala. Ulitin ko lang, sala is your key to paradise. At kapag namatay ka, na binalikan mo ang dating gawain mo na walang sala, tatandaan mo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran,
na sinabi ng mga malaikatul adab, ma salakakum bisaqar. Why are you here? Sakar, the hellfire of Sakar, ang lumalagablab na apoy ng Sakar. Why are you here? The Malaikatul Adab are asking the people of Sakar, why are you here? Why? Because some of the people na ipinasok ng Allah sa Naraka Sakar, the hellfire of Sakar, ay mga Muslim. At ano ang sasabihin ng mga taong ito? Sasabihin nila, lam yakun minal musallin. Dahil kabilang kami sa mga taong hindi nagsasala. Mga tamad magsala, ayaw magsala, at namatay na hindi nagsasala. Nagsasala nung Ramadan, pero pagkatapos ng Ramadan, hindi na nagsasala. I'm telling you at takuliakan. If you pray only in Ramadan, I'm telling you, you are not a good Muslim. Because Allah exists in Ramadan, and He exists after Ramadan. Allah is the Rabb of Ramadan, and He is the Rabb of the 11 months, not Ramadan. So, atakuliakan, please, if you are true believer, nagpakahirap ka ng Ramadan dahil tunay ka mananampalataya, huwag mong sayangin ang pinaghirapan mo noong Ramadan sa pamamagitan ng babalikan mo ang hindi pagkasala. So again, ulitin ko lang, takuliakan, I am not saying it's okay, right? Pero tatandaan mo, the people of Jannah are the people who pray 5 times a day. Not 4, not 3, at mas lalong hindi nagasala. The people of Naraka Sakar are the one who claim that they were Muslim, but they don't pray. So it's your choice. So ulitin ko lang at takuliakan, if you want to be matatag na Muslim, kung gusto mo maging consistent ang iyong iman, kung gusto mo na magkaroon ka ng moral, tunay na mananampalataya, during Ramadan and after Ramadan, make sure that you are people of Salah. Pangatlo, anak, na advice ni kakasali, 4 lang po yung pag-uusapan natin, is make sure you choose righteous friend. Righteous friend, not right friend. Right? Because perhaps ang trap ng syaitan para bumagsak ang ipan mo at hindi ka maging matatag na Muslim at masira ang lahat ng pinaghirapan mo noong Ramadan, ay yayayain ka ng syaitan sa mga kaibigan mo na hindi mabubuti. Kahit na pinsan mo pa yan. Kahit na sabihin mo pa na beshi-beshi ko yan. Kahit sabihin mo pa na tropa pips ko yan. Kahit sabihin mo pa na since elementary, best friend ko yan. If you find your friend not praying, stay away from that person. Why? Dahil bukas makalawa, next month, you will be like that person. Kung hindi nagasala ang best friend mo, kahit ikaw ay isang nagasala, I'm telling you, dalawa lang yan. Either magsambayang siya katulad mo o ikaw ang hindi magasala na katulad niya. But I'm telling you, bukas makalawa, wa na'udhu billah, without the mercy of Allah, ikaw ang hindi nagasala. Kung ang kaibigan mo engage into haram relationship, mahirap madali makipag-boyfriend, okay lang sa kanya, modern Muslim, okay lang ang haram relationship, I'm telling you, kahit punong-puno ka ng kaya, kahit na munakiba ka, kahit na hijabi ka, kahit na may takot ka sa Allah, kahit ikaw ay nagtahajjud gabi-gabi nung last 10 days of Ramadan, kahit na umiyak ka ng dugo nung Ramadan sa paghingi mo ng tawad sa Allah, kapag ang kaibigan mo ay nagisina, kapag ang kaibigan mo ay mahilig sa mga haram stuff, bukas makalawa kasama mo siya. Kagaya mo siya. Kung ang kaibigan mo ay magnanakaw, bukas makalawa magnanakaw ka. Kung ang kaibigan mo ay walang hiya, bukas makalawa wala ka na rin hiya. So be very careful in choosing your friend. It's not enough that you fear Allah. It's not enough that you pray 5 times a day. Very, very important that you are with good people. And who are the good people? They are the righteous people. They are the one who pray 5 times a day. Siya man ay estudyante, siya man ay attorney, siya man ay engineer, siya man ay CPA, teacher, ano man ang kanyang degree, hindi kailangan na maging doktor, maging alima, hindi kailangan na munakiba. Ang importante, ang kaibigan mo na estudyante, ang kaibigan mo na professional, ay katulad mo naman na nampalataya sa Allah. The one who pray 5 times a day. Dahil kapag ang kaibigan mo ay nagka-pray ng 5 times a day, may oras, anak, na bagsak ang ating iman. May oras at takulyakan na mahina ang ating iman. May oras at takulyakan na kung hindi ka lang natatakot sa Allah, hindi ka magasala. Pero kapag ang kaibigan mo ay people of salah, siya ang mag-uplift ng iyong iman. Siya ang magre-remind sa'yo, kakasali, dhuhr na. Alauna na, hindi pa tayo nagasala. Siya ang magre-remind sa'yo, kakasali, bakit tayo pupunta dyan?
hindi yan maganda. Pero kung ang kaibigan mo, walang iman at bagsak ang iman mo, tinatamad ka magsala, lalo na sa mga kababaihan, kapag inabutan tayo ng menstruation, kapag darating na ang menstruation natin, dumarating ang punto na sobrang hormonal tayo, bagsak ang ating iman. Anak, hindi enough na nagasala ka. Kailangan at akulakan, you are equipped with good friends. So, check your friends. Natuto kang makinig ng music? Natuto kang magbukas na naman ng K-drama? Natuto kang na magbukas ng pornography? Check your friends. Dahil ang dahilan kung bakit ka nagkaganyan ay binalikan mo na naman ng mga GC na alam mo na nagpapabagsak ng iman mo. Binalikan mo na naman yung mga palabas na alam mo na nagpapabagsak ng iman mo. Check mo yung mga kaibigan mo na nakapalibot sa'yo. Because if they were weak Muslim, I'm telling you, kahit na ano man ang ginawa mong ibadah ng Ramadan, bukas makalawa, kagayahin mo sila. Anak, ulitin ko lang, God conscious, being obedient to Allah, being a righteous Muslim, being a God-fearing Muslimah is not enough. Kung hindi ka nagasala, malaki ang problema mo. Ulitin ko lang at akulakan, hindi enough na nagasambayan ka if you are surrounded with bad influence friend. So leave them. Before they destroy your iman, bago nila wasakin ang puso mo na punong-puno ng takot sa Allah, bago mo mawala ang iyong sala, check your friends. Iwanan mo sila. Kung hindi sila nagpapalakas ng iman mo, iwanan mo sila. Could you imagine kung gaano kalaki ang ibinagsak ng iman mo? I'm telling you, one of the reasons is because of the people who are surrounding with you. The fourth one, at akulakan, continuous seeking knowledge. Huwag mong sabihin na busy ka sa trabaho. Huwag mong sabihin na marami kang anak. Huwag mong sabihin na maraming patong-patong na requirement sa school. Because no matter how busy you are, we are the same. We have equal time. 24/7 is equal to all of us. Estudyante ka man, business-minded ka man, may asawa ka man, wala, Allah give us equal time. 24/7 is equal. Right? At kung papabayaan mo na naman yung mga simpleng post na dumaan sa timeline mo, nakita mo yung post na Islamic, wala kang pakialam, dinecline mo, nakita mo yung 1 minute na reels na Islamic, dinecline mo, pero marami kang time sa K-drama, marami kang time sa pag-i-scroll ng buhay na may buhay, na alam mo na ang pakikialam mo ng mga my day, pakikialam mo na buhay ng mga kaibigan mo, magiging inggitera ka, magkakaroon ka ng discontentment, magkakaroon ka ng unsatisfied soul, may time ka sa pakikialam ng buhay ng may buhay sa Instagram at Twitter, pero wala kang pakialam sa mga post na nakikita mo ng Islamic book. I'm telling you, at akulakan, babagsak ang iman mo. So at akulakan, you need these 4 important qualities. Taqwa to Allah, praying 5 times a day, surrounded with good friends, and continuous seeking knowledge. No matter how busy you are, 1,444 minutes ang ibinibigay ng Allah sa ating lahat. Every day, we are equal. Kaya ba, 20 kapat ka oras kay kakasalin na, 20 ka oras. No. Kaya ba, 24 hours kay director, nas ka na 20 hours. No, we are equal in one day. Allah give us equal time. So anak, spare kahit na 14 minutes lang. Out of 1,444 minutes na ibinigay ng Allah, just 4 minutes, just 14 minutes, just 44 minutes listening to Islamic lecture. Pagbabasa ng Islamic post, I'm telling you at akulakan, you will be strong Muslim. Steadfast, firm, consistent, hindi pa bago-bago, in a changing world, bumagsak man ang iman nila, pero ikaw na may takot sa Allah, ikaw na nagsasala, ikaw na may mabuting kaibigan, ikaw na nagkakaroon ng time sa pagkasaliksik ng kaalaman ng Islam, magbabago ang lahat, pero hindi ikaw na may ganitong qualities. So ulitin ko lang at akulakan, equip yourself with these 4 qualities because it's not easy to be a strong Muslim nowadays. Especially the Gen Z. Naku, hindi biro. Right? Hindi biro at akulakan. Millennials, young professional, especially yung mga kababaihan. Right? At akulakan, hindi biro. At bibigyan ko kayo ng idadagdag ko lang ang panglimang ito.
especially yung mga kababaihan at mga kalalakihan na walang asawa, especially yung mga professional na umabot na sa edad na 25, umabot na sa edad na 30, umabot na sa edad na 33, 35. Ang dami na mag-aasawa pero yung mga magulang, decline ng decline. Ayaw dito, ayaw doon. Naghanap ng katulad mo na doktor, naghanap ng katulad mo na mayaman, naghanap ng katulad mo na may degree. Right? Anak, it's a test. I'm telling you what akulakan. All the prayer of the believing men and women are accepted. Why? Dahil napakarami ng hadith na sinuman ang magdua, ujibo da'wati da'i idadaan sa Suratul Baqarah. 100%. Kahit minsan ka lang magdua sa Allah, 100% ujibo da'wati da'i idadaan. Kahit na minsan ka lang magdua, accepted ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa kaya kung ikaw na babaeng muslima, lalaking muslima, nag-ibada ng Ramadan, nag-saum, nag-qiyamul layl, nagtarawi, nagtilawa, gumawa ng kabutihan, at nagdua. Before iftar, nagdua nung tarawi, nagdua nung tahajjud. Anak, 100% all your dua are accepted. So ano ang may advice si Kakasali? Patiently wait for every qadar written for you. Ulitin ko lang, bonus na points si Kakasali. Kung ayaw mo na ibagsak ng syaitan ang iyong iman, kung ayaw mo na patuloy na bumabagsak ang iman mo, kung gusto mo manatiling matatag na Muslim na hindi nag-disobey sa Allah, I'm telling you, patiently wait for every qadar written for you. Never disobey Allah. Huwag mong buksan ang haram chit-chat. Huwag kang makipag-usap sa lalaki na hindi mo asawa. Huwag mong hanapin. Never chase for a love. For someone na nangangarap ka, ang pangarap ko, ang dua ko sa Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak, huwag mong pangunahan ng Allah. Huwag mong hanapin ang nakasulat sa iyo na magiging tatay ng mga anak mo sa pamamagitan ng paggawa ng haram. Never do that at akulakan. Dahil ang tunay na may takot sa Allah, hindi siya mahilig sa haram relationship. Takot sa Allah, irerespeto ka niya. Ang tunay na may takot sa Allah, why? Because he is a righteous man. So takuliakan, patiently wait for every qadar waiting for you. Because what's yours is yours and it will never be mine. And what's mine is mine and it will never be yours. So anak, kung naniniwala ka that everything is written, bago tayo i-create ng Allah, so ano ang problema mo? Bakit ka natatakot na wala ka pang asawa? Bakit kailangan mong hanapin ng lalaki habang nag-aaral ka? Bakit kailangan mong makipag-chit-chat habang nagtatrabaho ka sa opisina? No, atakuliakan. Your rule is only to be righteous. Because if you are righteous, the wa'd of Allah, ang promise ng Allah, Allah will send you righteous men. Kung ikaw ay isang mabuting lalaki na may takot sa Allah, Allah is preparing you a righteous woman. And all promises are meant to be broken except the promise of Allah. Allah never breaks His promise. Inna wa'dallaha haqq, walakin akthar nas la ya'lamun. Right? Marami sa mga alipin ng Allah at marami sa mga tao na hindi nila alam na ang pangako ng Allah ay totoo. So takuliakan, ulitin ko lang, takwa is not enough. Praying 5 times a day is not enough. Being with friends is not enough. Seeking knowledge is not enough. But you need to empower yourself with very beautiful sabr. Sabrang jamila. Anak, kapag nagwawaswas ng syaitan, uy, si brother nagsalam, uy, si sister, nakita mo na naman sa Instagram, patiently wait. Inna Allaha ma'as sabirin. Kasama ng Allah ang mga taong nagasabar. Ang pinangakuan ng Allah ng paraiso na walang hanggan ay ang mga taong nagsabar sa Suratul Furqan. Ang mga alipin ng Allah na Ar-Rahman ay mga taong nagtitiis. So takuliakan, lahat ng pagsubok ng Allah, because Allah will going to test you. Allah will going to test your taqwa. Allah will going to test your salah. Allah will going to test your friendship. Allah will going to test yung pagmamahal mo sa pagkasaliksik ng kaalaman. At ang pinakasolusyon, kapag sinubukan ka ng Allah, sa anumang pagsubok, kamatayan man yan, wala ka mang asawa, whatever, nawala man ang kayamanan mo, wala ka mang trabaho, namatay man ang mahal mo sa buhay, umakyat na ang lalaki na mahal mo, hindi tinanggap ng mga magulang mo, the main solution is patiently wait. Sabar.
Beautiful sabr, sabran jamila. Ulitin ko lang at akulakan. In Allah la yudaifu فيما معنى Allah will not going to neglect whatever yung ajar ng mga taong nagsapat. At ulitin ko lang, whatever the written for you, it will never be mine. So patiently wait at akulakan. Ang kailangan mo lang, mag-focus ka sa Allah, lakasan mo ang iyong takwa, ayusin mo ang iyong sala, be with good friends, magsaliksik ka ng kalaman. When you became tayyibat, when you became salihat, when you become muhsinin, kapag ikaw ay naging mu'minat, naging mu'minun, automatically, at-tayyibun alit-tayyibat, wat-tayyibat alit-tayyibun. At higit sa lahat, ang sabi ng Allah, man amila salihan min dhakarin aw untha, wa huwa mu'minun, falanuhyiyanahu hayatan tayyiba. A good life, a baraka life, and a blessed life ang naghihintay sa ating lahat. So mga takulyakan, hoping na itong topic na tinofik sa akin ng Allah ay nag-benefits ang lahat ng nakikinig kayo dito sa One Maranao, One Muhadara. Naway tangkapin ng Allah ang ating mga saum, ang ating mga tilawa, ang ating mga pinaghirapan ng Ramadan at ibilang tayo ng Allah sa mga nag-istikama sa kanyang din. At kung may nakikinig dito na bumagsak ang kanyang iman, it's okay. It's not the end of the world. Marami pang oras. Ang kailangan mo lang, balikan mo ang takot mo sa Allah. Balikan mo ang iyong sala. Balikan mo ang mga kaibigan na nagpalakas ng iman mo. At balikan mo ang pagkasaliksik ng kalaman. At isuot mo ang beautiful sabar until everything will be fine. So kung may nasabi po akong maganda, it's all from Allah subhanahu wa ta'ala. At kung may nasabi akong hindi maganda, it's all from me. Walillahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, that's a lot of ilm. Kung nakinig tayong lahat, grabe, ang dami nating matututunan. Alasan ko no Allah kakami. So, proceeding to our next segment po. Kaka, is it okay po if we accommodate at least 5 questions sa ating mga audience? Inshallah. Okay. Mag-comment na lang po kayo ng questions nyo. Itatanong natin kay Kaka, inshallah, para masagot niya. Kung may mga gusto po kayong itanong, paki-comment na lang po. This one. Galing kay Ibtisam Daima, paano magtauba at paano ko malalaman na ang tauba ko ay tinanggap na Allah subhanahu wa ta'ala? That's a very good question. MashaAllah. Ibtisam, anak, no? Paano nga ba magtauba at paano ko malalaman na tinanggap ng Allah ang aking pagkatauba? I think, unang-una, Ibtisam, wag mo sabihin na ikaw lang yung nagkamali. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahat tayo ay nagkamali at lahat tayo ay may kasalanan. Okay? Wag mo iisipin na Ibtisam na ako lang yung makasalanan, ako lang yung madumi, ako lang yung may nagkamali. Right? Kasi lahat tayo ay may kasalanan. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'un tawabun. Langon tanong na pagkaribat na ay pinaka-importante ko langon na pagkaribat na sa may katawbat. Now, no ay nagtawba. Lahat tayo ay nagtawba, hindi lang ikaw, Ibtisam. Ngayon ang tanong, paano ko nga ba malalaman na tinanggap ng Allah ang aking pagkatawba? 1 point, Ibtisam. Unang-una, hindi mo na binalikan ang mga pinagtawbahan mo. Halimbawa, si Okhti ang kanyang kasalanan nanonood ng pornography. Pagkatapos ng Ramadan, hindi ka na kailanman nanood ng pornography during Ramadan and until after Ramadan. Kung ikaw ay backbiter, chismosa, inggitera, mayabang, pakialamera, hindi mo na siya binalikan after Ramadan. Kung ikaw ay may boyfriend, hindi mo na binuksan ang haram relationship. Kung ikaw ay nagzina, hindi mo kailanman kayang balikan ng pagzina. So anak, the moment na iniwanan mo ang haram na ito, iyan ay patunay na ikaw ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, half of it, you continue the salah, naging mabuti kang Muslim. Kung hindi ka nag-hijab, naka-hijab ka na. Dati hindi ka nagasala, ngayon, you pray 5 times a day. The moment at akulakan na ikaw ay naging mabuting Muslim ng Ramadan at patuloy kang mabuting Muslim after Ramadan, 100% it is a sign that Allah forgive you. Right? So kung binalikan mo, subhanallah, it is a big sign that Allah didn't accept your tawbah
at may problema ka talaga. So, anak, huwag ka mawala ng pag-asa because the door of repentance is open, not only in Ramadan, the door of repentance is open 24/7. Open noong Ramadan at open ngayong hindi Ramadan. So, the moment, anak, na nakakaramdam ka ng guilt, then it is a sign na ikaw ay tunay na nagbalik loob sa Allah. So, yun lang at akulay. I think ang kaya ko lang i-accommodate ay 2 question. Anak, walilay tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum. Inshallah. Okay, last question na po to. 2 lang daw po ang pwedeng ma-accommodate ni Kaka. So, ang next question po is galing kay Miss Malia. Ano po dapat unahin magbayad ng utang sa Ramadan o magpuasa ng 6 days sa Shawwal? Shukran. Okay. Wait lang kaya. Accept ko na wala eh. Right? Napakalaking Kuya. problema yun, di ba? So, wag natin pahirapan ang ating mga sarili. Islam is a very easy religion. At ang gusto ng Allah, yung madadalian ka, ayaw ng Allah na pinapahirapan mo ang sarili mo. So, ang mai-advise ko, lalo na kung sa palagay mo, mahihirapan ka na, alam ba, may utang ka na 7 araw, may utang ka na 10 araw, yung iba, 5 days, pero bira lang yung 5 days ngayon, di ba? So, isipin mo, 5 days, magbabayad ka and then may 6 na araw. So, baka mahirapan ka kung nagtatrabaho ka, nag-opisina ka. So, I recommend, i-enjoy mo yung 6 na araw ng sunnah and then, hilingin mo sa Allah na makabayad ka na kagad ng utang kasi mahihirapan ka talaga magbayad ng utang. Right? And then, kung nahihirapan ka, it's okay na every Monday or once a month or twice a month, nagbabayad ka ng utang. Right? Pero kung sa palagay mo, malakas ka na Muslim, magbayad ka ng utang para walang problema and then followed by 6 days of Shawwal. Bago ko ito i-end, may nabasa ko kanina sa comment. Kaka, napakalakas ng fitna. It's true. Kaya nga ang topic natin, how to be steadfast in a changing world. Anak, malakas ang fitna. Hindi lang dahil may Instagram, may Twitter, may boyfriend ka, may lalaki na nanliligaw sa'yo. In reality, this generation, the Gen Z, is all about evil. Kanan, kaliwa, it was designed para i-tempt ka na gumawa ka ng haram. Kahit ipikit mo ang mga mata mo, nandiyan ang pornography. Kahit ayaw mo manood ng K-drama, lumalabas sa feeds mo. We are not human. Kakasal is not a human. Matanda na ako at ako layakan. Meron akong 9 na anak. Ano pa yung babalikan ko sa mga haram na yan? Right? Ikaw, bata ka pa. It's a reality. Kaya nga sabi ko at ako layakan, kung gusto mo na hindi ka i-drug ng shaitan using your evil desire, because we are all human, we are not malaika, make sure that you fear Allah. Make sure that you perform your salah 5 times a day by hook or by crook. Make sure that you are with righteous friend. Make sure that you continue seek knowledge and you wear the garments of sabr. Dahil at ako lakan, isa lang ang mawala dito, mahihirapan ka. The fitna is real and you are a human at babae ka pa. Mahina ka at ako lakan. And of course, with our dua, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, nagsusumamo ako sa iyo na palakasin mo ang aking puso sa iyong relihiyon. And again, at ako lakan, doing this, everything will be fine. Right? But it doesn't mean na hindi ka mahuhulog sa haram. It doesn't mean na hindi ka magkakamali. You are human. Magnikab ka man, magburka ka man, at the end of the day, you are human. So, wag mo kakalimutan, Allah is most merciful, and He is merciful during Ramadan, and He is merciful after Ramadan. He is most forgiving during Ramadan, He is also the Ghafurur Rahim after Ramadan. So always go back to Allah. Wag mong pahirapan ang sarili mo. Wag mong sabihin na madumi ka, na masama ka, na munafik ka.
keep us fast in His deen. Wallahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakasali, just a few seconds mo. On behalf of One Maranao, One Muhadara, and all the viewers, especially the solid viewers, we would like to thank you. We are very humbled and grateful si kaya pagbigyan ni kami oras ka. I know how busy you are, and we all know that malar ka so paman na concern ka, especially kung mga kabataan, and we would like to see you at least once a month, inshallah. Kag you know that the target market, especially sa TikTok, the young ones, which is your target market as well. So again, sanggibu salamat sir ka, balasang Allah sa mangguna, mga paraguna ka, ag sa pamilya ka, sa dunia, na labi na si Salungan na Mauri, sa katanong dangon. Salamat, sanggibu salamat, si Hamza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, and all the people behind One Muhadara. Lano rin rumikom jasa wala syukura lang na iparap wala pulin tanong si wala mga takan na tariman wala pakambarakat niya naging kaya hadapyo sa gin kaya One Maranao One Muhadara, and inshallah no basta't kaya natin it's our pleasure and honor to be part of your guest speaker. So yun lang mga anak, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa akhiru da'wana walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.